Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, sa umagang ito ay magpapa-spray po tayo sa ating talong, kamatis at ampalaya. Ang pinapapa-spray po natin mga ka-farmers ay yung organic mga ka-farmers na Envero. Ayan, kasi ang Envero mga ka-farmers maganda po siyang i-spray sa ganitong edad. Nakakatulong po siya para sa mga bagong usbong at bulaklak sa ating kamatis. Parang lalo pang dumami ang mga bunga. Okay, tapos napakasip po itong gamitin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi organic po siya mga ka-farmers. So, pwede to siya mga ka-farmers. Pagkatapos mag-spray, pwede mo kainin ang bunga. Wala siyang problema. Yan ang mga organic mga ka-farmers. Yan, nililinis nila ang kanilang mga spray. So, yung knapsack sprayer natin mga ka-farmers ay meron tayong Greenfield, no? Na 20 liters po ang laman sa isang knapsack sprayer. So, ganyan sila pag mag-spray ng organic. So, pag organic ang i-spray mga ka-farmers, mas maganda no, sa umaga o ganitong mga oras. Yan, napaka ano. Go, yabo. So para walang sunog, kailangan linisin ang mga spray mga ka-farmers. Okay, so ang mga insecticide mga ka-farmers, ini-spray lang po natin kung kinakailangan. Pero pag okay lang, wala namang problema mga ka-farmers pag organic lang. So ayan, organic po ang ating pinapa-spray sa ating mga pananim na kamatis. So meron tayo din 8 taong nag-spray ngayon. So ang organic natin ginagamit din, share ko lang, meron tayong Amo, meron tayong Envero, at meron din tayong Dinso. So yun po ang ating ginagamit. So safe sa ating mga tao. So yun po no ang ating mga ina-alternate palaging mga organic. Okay, so pag Amo, yun po ang tinatawag nating insect repellent. So kung pag-usapan natin insecticide na po siya, pero organic mga ka-farmers. So kahit wala kang pismas mag-spray mga ka-farmers, basta organics, no, walang problema. Ligtas ang nag-spray, ligtas ang mga consumer, at saka napaka ano pa sa ating paligid mga ka-farmers, naka-friendly pa, hindi makakasira. Kaya nga ang lupa kahit walang pahinga, dahil sa mga organic mga ka-farmers, nagamit tayo ng mga good bacteria, nagamit tayo ng mga bacillus, na mga husako, ng mga produkto. Good bacteria po siya na makakatulong sa ating mga pananim, kasi kaya niyang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa para maiwasan yung kinatatakutan nating sakit, yung tinatawag nating wilting, partial wilt at saka bacterial wilt. So nakakaubos na sila ng 1 drum. So mabilis po no. So ang papa-spray natin uulitin ko, talong, kamatis, din ampalaya. So ngayon may nag-harvest din sa ating pananim na ampalaya mga ka-farmers. So yung kamatis natin ngayon mga ka-farmers, napakadami ng bunga. Pero nagpapapa-spray pa din tayo kahit marami ng bunga. So binibilang ko, may mga puno na nakaabot ng 60, 70, may 80. So ganyan nakadami mga ka-farmers. Kung ating susumadahin, kung 1 kilo 12, no, sa katamtamang laki, hindi masyadong malaki, regular size lang, sigurado na meron na tayong tag 3 kilo sa isang puno, no? Pero ang iba maliit pa lang, pero lumaki din man mga ka-farmers, mga ka-viewers, no, ang ating mga bunga ng kamatis. Lumaki yan, hindi yang manatiling maliit. So sa bawat puno natin makikita meron ng tag 20 siguro malalaki, no, na pwede sa 12 1 kilo, kasi napakadami na itong bunga mga ka-farmers.
Yan oh, kita nyo. Yan. So yun po ang ating makikitang mga bunga no sa bawat puno po ng ating mga kamatis. So nakakatuwang tingnan at napakaganda din ang mga tubo nila. Tingnan nyo ang bunga mga ka-farmers. Yun ang mga bunga nating makikita sa ilalim oh. Yan. Napakagandang tingnan. So yun no, ang ating mga bunga sa kamatis na ating makikita sa ilalim. So ganyan kadami. Tapos ang bunga sa kamatis mga ka-farmers simula ilalim hanggang itaas na yan. So ganyan ka daming mamunga si kamatis. Ito mga ka-farmers kung bibilangin natin ito mga ka-farmers pupunta sa taas kaya na ito 100. 5, 10, 15, 25, 29, 33 plus 4, 37, 50, 44, 47, 50, 54, 58 plus 3, 57, 60, 63, 66, 66 kabila 5, 71 plus 4, 74, 74 plus 3, 77, 79, 80 pala. So 80 na mga ka-farmers na simula sa ilalim yung isang puno na yon no. Yan. Meron ng 18 bunga papunta taas. So yan, ganyan na kadami ang mga bunga. So doon banda mga ka-farmers may nakakaabot na sa tag 80-100. Pero dadami pa to mga ka-farmers no? Hindi lang natin makita pero marami to din sa ilalim ng mga dahon no? Yung mga ganyang kalaki lang oh. So ang pinapa-spray po natin din ngayon mga ka-farmers Dinsu. Then yung nakarang araw Amo. So yun po ang ating palaging ginagamit din yung pang-spray. Kaya nga ang bunga po nating kamatis napakaganda, napakalaki. So organic po. Kaya nga kita natin na sobrang maverde ang ating tanim kahit saan tayo lilingon. So napaka-safe, napaka-effective po. Yan ang mga tao natin, walang face mask. So yun po mga ka-farmers, tapos ang ating taniman ay napakalinis pa. Kita nyo ang bunga mga ka-farmers mula ilalim hanggang taas. So yung bunga natin nakita dito lang banda mga ka-farmers, hindi kasali yung likuran kasi merong isang linya din meron din sa kabila. Okay, so pag ganito kataas ang linya mga ka-farmers mula sa isang linya papunta sa dulo, kaya to magkuha 200 kilos no sa isang harvest lang, sa yung mga pangatlong harvest. Kasi ang pangatlong harvest yun po ang may pinakamaraming harvest. So napakaganda na po tingnan. Okay, so yung tatlo mga ka-farmers na mga organic except sa ating Hosako, kasi ang ating Hosako ay Bacillus jagod bacteria, at saka sa ating Sewinid organic fungicide Bacillus din good bacteria, pinapa-spray nating foliar insecticide na mga organic, yung Amo lang insect repellent. So safe siyang gamitin mga Envero, ganun din. Okay, tapos yung Denso ganun din. So yun po mga ka-farmers, pwede nyong gayahin, pwedeng hindi, wala namang mawawala sa atin. Kaya subukan nyo mga ka-farmers. So ang mga pesticide na ating na mga nabanggit, mga fungicide,
ay i-apply lang po natin kung kinakailangan. Pag hindi ay organic lang mga ka-farmers. Parang manatiling maganda, malusog at saka safe sa ating tanim mga ka-farmers. So ang pag-spray pataas pa ilalim, ganyan lang para basa ang ilalim sa dahon din ang mga bunga ay mapapatamaan. So pag organic mga ka-farmers, kahit wala kang face mask, walang problema. Hindi kagaya sa magpapa-spray tayo ng mga synthetic na mga insecticide, lalo na yung mga alika. Hindi pwede mga ka-farmers na pagkatapos hindi tayo maligo kahit naka-gloves ka pa, naka-face mask ka pa. Kasi delikado din sa kalusugan ng tao, napakatapang po. So ang iba na doon sa bandang dulo. So ayan, hanggang sa taniman pa natin ng talong ang ating papa-sprayhan. Hello ka-farmer, good morning. Yan, so meron tayong isang foreigner na ka-farmers. Hello, how do you worker? Spray time mga ka-farmer. Spray time daw. Pero marunong na to mag ka-farmers, pero ano pa rin, libog pa din. Libog English. Dahil ito mga ka-farmer, kung nagtataka kayo, ba't nag-spray kami kahit ulan? Hindi, may na lang naman yung ulan. Mas maganda mag-spray kung basa ang dahon. Yan, ang ganda kasi organic ang aming ginagamit. So yan po ang ating doktor dito sa ating taniman mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber. Mas maganda mga ka-farmers, no? Nakakakuha tayo ng aral sa kanya na pag mag-spray tayo ng mga organic, mas maganda basa ang dahon. Ayan. So umagang umaga pa mga ka-farmers, nakaka 100% na po na ang ating plant doctor. So joke lang ito mga ka-farmers. So totoo nga, no, mas maganda na kung mag-apply tayo ng mga organic, siguraduhin natin basa ang mga dahon yung sa umaga, yung may hamog pa, para diretsong mapakinabangan mga ka-farmers, no, ang mga nutrients na meron sa ating ginagamit na organic, diretso nilang makakain o mapakinabangan. Kasi pagbasa ang dahon, ibig sabihin mga ka-farmers, ang stomata po ng ating mga tanim na mga kamatis ay open pa. So madali lang ma-absorb ang mga nutrient na available sa ating pinapa-spray organic. So pag spray ng organic, ganito lang ang dapat nating alamin, na basa pa ang mga dahon. Patamaan, talbos, bulaklak, hanggang sa maliliit na mga bunga. So pag-spray mula ilalim hanggang taas, kasi ang bunga mula ilalim hanggang taas. Ganyan mga ka-farmers. So napakalakas po ang tunog ng mga knapsack o dual sprayer na ating ginagamit. So yun po mga ka-farmers, ang ating knapsack sprayer, may tatak. Ayan. Yung sticker sa Green Acres natin ginagamit, tinatanggal sa ating mga tahuan at nilagay ka sa kanilang knapsack sprayer. Okay, so bago tayo magtapos sa ating kwentuhan sa umagang ito, mega love shout out po sa mga new subscriber natin, mga solid nating mga subscriber, mga commentator, viewer from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa inyong lahat. Mega love shout out po. So hindi na kayo maisa-isa, no, na ma-shout out, hindi ko na kayo maisa-isa mapasalamatan. Ito lang ang masabi ko sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy nyo na pagsuporta sa ating kwentuhan, no, sa mga pagtatanim ng gulay. So yun ang palagi kong nasabi, kung wala kayo mga kaka-farmers, hindi siguro ako makarating, no, sa puntong ganito. So sa inyong lahat, maraming salamat po, kasi
15,000 kape na po tayo subscriber. So sobrang dami nyo na, 15,000 subscriber na po kayo lahat. So maraming salamat po and God bless. So yun lang po ang ma-share ko po sa inyo sa umagang ito. Bye bye na po. Thank you.